Kamusta po kayo? Flex lang po natin ang ginawa o ginagawa po ng Marcos administration, no? Ulitin ko yung pag-flex natin kanina doon sa iulitin ko yung part na yon kasi kanina mga kaibigan nung finiflex ko yung tungkol sa BOC ay paputol-putol yung aking internet. So, ulitin ko yung part na yun, no? So, mga kaibigan, bago natin i-flex yung ibang gawa ng ating Pangulo, ulitin nga natin itong yung sinabi ko kanina, no, na ang pinaka-corrupt na ahensya ng pamahalaan ever since ang Bureau of Custom, no? Isa sa pinaka-corrupt, mga kaibigan, ay nagpe-perform ngayon sa panahon ng ating Pangulo Bongbong Marcos at talagang, mga kaibigan, tumino. No? So, ganyan po ang Pangulo natin ngayon. Dahil po sa kanyang napakagandang governance, mga kaibigan, ay tumitino pati yung mga pinaka-corrupt na ahensya ng pamahalaan. Tumitino. At yun nga, isa na dyan ang Bureau of Custom, no? So, mga kaibigan, basahin lang natin saglit Nabasa ko na yun kanina, mga kaibigan. So, hindi na natin babasahin lahat ng article. So, ito po ay galing po ito sa PCO, no? Sa Presidential Communications Office, no? So, eto nga mga kaibigan, alam niyo ba na ang isa sa pinaka-corrupt na ahensya ng pamahalaan ever since ang Bureau of Custom, mga kaibigan, ay nagpe-perform na ngayon sa under the Marcos administration at talagang hindi na po sila corrupt, hindi na po sila kurakot. Bakit po? Kasi mga kaibigan, nag-e-exceed po sa kanilang target, yung kanilang ngayon mga kaibigan, collection, no? Bureau of Custom posts 106 billion collection in January, exceeding its target. The Bureau of Customs o BOC reported collecting 106 billion in January this year, exceeding its target for the period. For this year, since we just started for January, we collected 106 billion. That is still ahead of the target, so we're on the right track, BOC. Deputy Commissioner Michael Fermin said in a news forum in Quezon City on Saturday. So mga kaibigan, alam naman natin ever since, no, pag sinabing sino ang isa sa pinaka-corrupt na ahensya ng pamahalaan, ay ang maiisip ka agad ng mga kababayan natin ay ang Bureau of Custom. Andyan yung napakaraming mga nakakalusot na mga smuggling, no? Kaya nga mga kaibigan, dito sa figures na ito na lumalabas mga kaibigan, ay talagang napapasinungalingan nito ang mga fake news ng mga DD sheets at ng mga anti-government, no? Mga anti-Marcos at yung mga nagsasabi na, oy, kasangkot daw si FL Lisa sa smuggling at tinatawag pa nilang Lisa Smugs, no? At pati daw si PBBM, pinoproteksyonan daw ang mga smugglers. Pero mga kaibigan, eto, nakikita natin ngayon na ang kanilang mga pinagsasabi ay puro kasinungalingan lamang dahil nakikita natin sa panahon ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay ang pinaka-corrupt na ahensya ng gobyerno ay talagang nagbago, nagpe-perform. Jeka Soberano Magnay, hello po. Hello, salamat po sa iyong panunood. Marami pong salamat, no? Kanina parang nanood ka rin kanina, no? Pero laging yung aking live ay laging napuputol kanina mga kaibigan dahil nga sa ang aking signal ay hindi maganda, no? So, saglit po. Saglit meron lang akong Philippine dot. Okay. Saglit. Yan. Malaki nga po ang pagbabago ngayon. Correct po kayo dyan, no? Malaki talaga. Jeka Soberano Magnay. Evelyn Hernandez, good evening, Ma'am Admin Rich. God bless. God bless din po sa iyo, no? Good evening po. So, mga kaibigan, no? Isa lang yan sa i-flex natin. At tuloy natin. Eto nga, sabi dito mga kaibigan, Fermin also mentioned BOC's 2023 accomplishments, saying that in 2023, collected 883.62 billion, exceeding the 874 billion target collection for 2023 or a surplus of about 9
1.47 billion, no? So, ang laking ano nito mga kaibigan, no? Ang laking tulong dito kasi ang collection mga kaibigan ay talagang malaki, no? So malaking tulong ito at hindi lang 'yan mga guys, no? Marami ang talagang nasampulan, no? Madali natin. Nasampulan ng mga smugglers. Tayo lang na nakakita sa good performance si PBBM, yung iba close-minded, di nila makita. Correct po kayo, Araceli Makarat Ho. Correct po. Kasi yung iba, mga kaibigan, kahit na finiflex natin yung magagandang ginagawa ng ating Pangulo, ang sinasabi, fake news, di ba? Puro ganon mga kaibigan. Kasi kumbaga, ang kanilang mga utak ay nakafix na, no? Sila po kasi ay na brainwash at sila po ay yung merong mga dinidiyos, no? Dinidiyos po nila yung kanilang tinatawag na Panginoon, no? Na dating Pangulo. Dinidiyos po nila at halos ginagawa na nila ng altar, no? Na hindi nila nakikita yung mga pagkukulang. At ang mga nakikita lang nila, mga kaibigan, yung present administration, nagbubulag-bulagan sila sa lahat ng mga accomplishments ng present administration, no? So, sabi po dito mga guys, no? Bureau of Custom recorded a total of 980 successful seizure operations, the highest in the record of the BOC, with a total monetary value of 43.3 billion. Mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo, ever since na nagkaroon ng BOC, Bureau of Custom, no? Ever since na naitatag ito, mga kaibigan, ngayon lang, the highest in the record of the BOC with a total monetary value of 43.3 billion, 980 successful seizure operations. Sa past administration, hindi nila ito nangyari, mga kaibigan, hindi ito nangyari sa past administration, no? Meron din sila mga nahuli na mga na seize na mga kontrabando. Pero makikita mo yung hindi consistent, makikita mo yung galawang show off. Yung sa umpisa, masigasig, nag-show off, no? Para sabihin na, sila ay nanguhuli, no? Na nanguhuli ng mga smuggler. Pero, umpisa lang yun mga kaibigan, hindi continuous. Hindi katulad ngayon sa Marcos administration na makikita natin na talagang ever since mga kaibigan, nung ang Pangulong Marcos ay umupo sa kanyang katungkulan, ay ginagawa na ito. Bakit sinasabi kong ever since at bakit continuous? Kasi mga kaibigan, mula nung naupo ang ating Pangulo, binabalita na ito mga kaibigan, binabalita na. And even consistent pa rin. Hanggang ngayon mga kaibigan, consistent na ginagawa ng gobyerno ngayon. At kita nyo, bagong press release ito mga kaibigan. At talagang makikita natin, pag nagpunta kayo sa PCO, February 17, 2024 ito. So, hindi ito luma, no? Makikita natin, continue po ang ginagawa ng ating Pangulo, hindi po nigas-kugon. Unlike po sa mga nakaraang administrasyon na nigas-kugon lang, di ba? Pero ngayon, sa panahon ni Pangulong Marcos, hindi po pwede ang ningas-kugon. Talagang tuloy-tuloy ito, no? So, mga kaibigan, ang sabi pa dito, kita nyo 980 successful seizure operations. Ano ba yung seizure operations, mga kaibigan? Ito yung nahuhuli nila yung mga kontrabando, no? Kontrabando ng mga illegal na droga, kontrabando ng mga smuggled goods, smuggled agricultural product, etc., etc., no? Ito yung mga kaibigan, nahuhuli nila sa custom, hindi pinapalusot. Ito yun. So, makikita natin na talagang maayos ang gobyerno natin ngayon, mga kaibigan, no? At sabi pa rito, the highest in the record of the BOC with a total monetary value of 43.3 billion. Half of it, or more than 50%, are counterfeit goods. Ito yung fake na mga bags, shoes, and other items, and followed by illegal drugs. 7 billion
and then agricultural products and other general merchandise, Fermin said. No? We also filed for the last year alone. Tingnan nyo ha, we also filed for the last year alone, we have filed 90 criminal cases before the Department of Justice and 60 from which are agricultural smuggling. This year, we have filed another 13 cases sa Department of Justice, he further said. So kita nyo, merong napapila ng kaso. May nakakasuhan, mga kaibigan. Unlike ng mga nakakaraan, na puro lang mga show off, puro lang pagyayabang, pagkatapos wala namang consistency, pagkatapos wala tayong mababalitaan. Pero ngayon sa panahon ni PBBM, eto talaga mga kaibigan, ay seryoso sa bagong Pilipinas na kanyang isinusulong, na walang korap, walang maghahari-harian, walang mga magnanakaw, no? Sa bagong Pilipinas, walang magwawaldas, mga kaibigan. Kailangan ayusin mo ang trabaho mo dahil bagong Pilipinas na tayo, di ba? Yan ang ating Pangulo ngayon, Bongbong Marcos. Kaya nga nakakapagtaka, meron pa rin mga tao na bulag, natutulog sa pansitan, mga kaibigan. At talaga namang andoon, Diyos ang dating presidente, kahit nakikita na nila kung ano ang ginagawa ng present administrasyon, ay sila mga kaibigan ay naninirang puri at talaga namang gusto nilang pabagsakin ang ating gobyerno. Hindi ba nila nakikita, mga kaibigan, o talagang sadyang sila ay nagbubulag-bulagan dahil sila ay mga panatiko, no? So, tuloy natin mga kaibigan. Ano pang sabi dito? In terms of trade facilitations, in line with President Ferdinand R. Marcos Jr.'s directive for full digitalization, Fermin said they have already complied 97% of the BOC's core processes. So mga kaibigan, kita nyo, ang bilis nilang na-comply. 97% na mga kaibigan, no? Yung mga Bureau of Customs core processes. Bakit nagkakaroon ng mga korupsyon sa mga pagpa-process, no? Kapag ikaw ay may mga kita nyo yung mga ginagawa dati ng mga illegal na kontrabando. O, pumapasok dito, mga kaibigan, noon. So, ang ginagawa nila, kakausap sila ng tao, no, na diyan sa Bureau of Customs. Kakausap sila ng tao na masasabi nating may katungkulan, malaking katungkulan diyan sa Bureau of Customs. And then, magbibigay lang yan sila, magpapadulas lang yan sila. And then sasabihin nila na, papasukin nyo yung namin dito, ito, magbibigay kami ng ganito. So kahit walang legal na papeles, mga kaibigan, yan, magbibigay lang, no? Lang sila, kumbaga, maglalagay lang sila. Tapos, yun, papapasukin sila. Hindi na nila kailangan mag-tax, no? So, ayan mga kaibigan, sa panahon ngayon ng ating Pangulo, naiiwasan na yan, no? Naiiwasan na yan kasi digitalized na ngayon, no? Pag digitalized kasi mga kaibigan, less contact, no, sa physical, no? Wala masyadong person to person contact, kundi talagang yung mga pagpo-process, mga kaibigan, ay dadaanin mo na sa online or through digitalization na talaga, mga kaibigan, na tinatawag through online, no? So, less contact sa mga officer, no, ng BOC, less corruption din. So, ito 97% na mga kaibigan na nakakapag-comply ang BOC. At nakikita natin na ito nagkakaroon na talaga ng fruits, no, yung ginagawa ng ating Pangulo. Kasi, surprisingly, ang isa sa pinaka-corrupt na ahensya ay naging matino at nagpe-perform sa panahon ngayon ng ating Pangulong Marcos Jr., no? Kasi kung merong isang ahensya ng gobyerno na mahirap ituwid, na mahirap siyang
gawing maayos, no, na mag-perform at walang korupsyon. BOC yun, mga kaibigan. Yan ang Bureau of Custom. Kasi dito sa Bureau of Custom, maraming way para maging kurakot. Maraming nakakaingganyo na mga paraan na madali lang para maging kurakot ka or maging corrupt, no, mga opisyalis dito. Marami kang way dito para kumita ng pera sa Bureau of Custom. Yan yung sinasabi nila. May kaibigan nga ako dati dyan. Sabi, ay, madali lang dyan. Madali lang dyan sa... Dati ayaw kaibigan ko dito. Madali lang ng pera dyan sa Bureau of Custom. At alam na alam daw niya kung ano yung ginagawa ng mga opisyalis dyan. No? So, yan ang sinasabi, mga kaibigan. Kilalang kilala ang Bureau of Custom sa pagiging corrupt. Pero ngayon, sa panahon ng ating Pangulo, sila ay tumino at sila ay nagpe-perform. No? So, good news ito, mga kaibigan, na talagang masasabi mo kasi kapag ang isang leader kasi ng bansa ay sa kanya kasi nag-uumpisa yan, mga kaibigan. So, kita naman natin ang ating Pangulo ngayon, Bongbong Marcos, di ba? Talagang ito yung kanyang directive sa mga ahensya ng gobyerno na walang magkukurakot, na bawal na yung mga lagay-lagay, walang magwawalda. So, sa kanya talaga nag-uumpisa yan. At nakikita naman natin na siya talaga yung pinaka-role model ng mga ahensya ng gobyerno. Bakit? Kasi kita nyo nga, di ba, kahit siya mismo, mga kaibigan, yung kanyang confidential and intelligent funds, kita nyo naman, yung pagsasubmit niya ng report ng Office of the President, ang pagsasubmit nila ng report ng confidential and intelligent funds, mga kaibigan, ay talagang sobrang napaka-comprehensive, napaka-detailed, 2 libro. Ang sabi nga ni Zubiri, at saka ni Angara, 2 libro. Sobrang napakadetalye. Pag nakita mo, wala ka nang itatanong. Wala ka nang masasabi kasi sobrang madetalyado. Lahat nakalagay doon. Kahit time, kahit yung lugar, kahit yung kung anong ginawa, lahat talaga nakalagay doon, naka-accounting, naka-breakdown lahat. So wala ka nang itatanong pa. So, ganun mga kaibigan, yung ating Pangulo. Ganun yung kanyang governance. Pinapakita niya, role model siya ng good governance at talagang walang kurakot. So, eto, makikita ngayon ng mga ahensya ng gobyerno na, ay, oo nga, no? Ang ating Pangulo, ganito siya. So, lahat na yan mga kaibigan, down to the lowest, no? Sa pinaka mababa na sangay ng ating pamahalaan, magkaano na yan, kumbaga domino effect na tinatawag. Pagmula sa pinakamataas, no, hanggang na yan sa pinakamababang ahensya ng pamahalaan. Kailangan sumunod sila. Kailangan gayahin nila, i-imitate nila ang ating Pangulo. Role model ang Pangulo natin. Pinapakita ng Pangulo natin na ganito siya. Walang kurap, walang kurakot. Kailangan maging maayos ka sa panunungkulan mo. Maging ipakita mo na ikaw ay talagang ang iyong number 1 na pinaglilingkuran ay ang taong bayan at hindi ang iyong sarili. At kailangan andoon yung respeto, no? Ma-gain mo ang respect ng taong bayan sa pamamagitan ng pagiging tapat sa iyong serbisyo sa mamamayang Filipino. So yan mga kaibigan, unti-unti na yan, no? Nakakatuwang isipin na ang Bureau of Custom ay nagpe-perform at talagang maraming mga nakakasuhan, no? At hindi lang basta ito nakasuhan, mga kaibigan. The last time no, sa aking vlog ay nasabi ko doon kung ilan yung may mga hatol, no? So, later on, mga kaibigan, update ko kayo tungkol dyan sa mga yan, ano? So, ano pa? Okay. Ano pa, mga kaibigan? Okay. So, gusto ko lang flex to, no? Flex lang natin to. Kasi maganda ito, mga guys, eh. President Ferdinand R. Marcos Jr. shares a heartfelt embrace with Teofila Butas on agrarian reform beneficiary from Agusan del Norte, as she finally receives the individual land title on behalf of her sick husband.
According to the DAR Secretary Condrado Estrella III, Teofila's husband had been waiting for this day for 30 long years. Kita mga kaibigan, sabi ko sa inyo PBBM lang ang malakas. Kita niyo mga kaibigan, no? Sandali, pakita ko sa inyo. Meron ba akong picture dito? Yeah. Wala yata dyan. So, pakita ko na lang sa inyo. Tingnan nyo. Yan. Ito yung yakap-yakap ni PBBM, yung matanda. Yan. So, yung husband nito, mga kaibigan, ay nag-antay sa lupa na ito. 30 years, mga kaibigan. 30 years. Kailangan pang magkaroon tayo ng isang Marcos na presidente, ng isang Marcos Jr. Kailangan pang hantayin na magkaroon ng Pangulo na Marcos Jr. para etong si Teofila, mga kaibigan, at ang kanyang husband ay makuha na nila yung kanilang titulo ng lupa. 30 long years, mga kaibigan. Ganyan katagal. Ngayon lang ito nangyari sa panahon ng ating Pangulo, Bongbong Marcos. Sabi ko nga sa inyo, di ba, napaka-consistent ng ating Pangulo. Hindi siya dingaskugon. Hindi katulad ng mga nakaraang administrasyon na namigay ng lupa sa unang taon, pangalawang taon ng kanilang administrasyon, pero pagkatapos wala na, di ba? Parang dingaskugon just to show off, pagmamayabang, para lang masabi na talagang gumagawa. Pero ang Pangulo natin, mga kaibigan, consistently ginagawa niya ang pamimigay ng mga land titles. At hindi lang basta-basta pamimigay ng land titles, mga kaibigan, kundi continuous na pamimigay ng mga ayuda, continuous na pamimigay ng mga makabagong makinarya, mga kaibigan, dito sa mga magsasaka. Ganyan kamahal ng ating Pangulo, PBBM, ang mga magsasaka. Dahil ang sabi nga ng ating Pangulo, etong mga magsasaka na to, sila ang nagpapakain sa atin. Pero ang pamilya nila hindi nila mapakain. Yan, mga kaibigan. Kaya ang Pangulo natin ay patuloy niyang inaalagaan ang mga magsasaka. Never itong nangyari sa mga past administration, kahit doon sa administrasyon na kanyang sinundan, no? Kay Duterte. Never nangyari itong ganito kakonsistent na pamimigay ng lupa, pamimigay ng mga makabagong makinarya, pagpapalawig, pagpaparami ng mga irigasyon para tulungan ang mga magsasaka. Kasi mga kaibigan, nawindang si PBBM. Bakit ang mga magsasaka hirap na hirap sa kanilang irigasyon? Bakit kailangang bilhin ang mga tubig para sa irigasyon ng kanilang mga palayan? At ito ang ating Pangulo, hindi lang yan ang mga kaibigan, nabibigay din ang mga fertilizers at mga binhi, etc. etc. Meron pang financial assistance, meron pang educational assistance para sa mga anak ng mga magsasaka. So mga kaibigan, iba talaga ang ating Pangulo. Marcos lang ang sakalam, di ba? Grabe mga kaibigan. Talagang consistent ang ating Pangulo, no? So, ako ay sa totoo lang, no, na-touch ako dito, mga kaibigan. Kasi, kita mo, etong si Teofila Butas on Agrarian Reform Beneficiary from Agusan del Norte finally receives, no, the individual land title on behalf of her sick husband. At ito ay inantay nila ng 30 long years. So, ibig sabihin, kung hindi pa nagkaroon ng Marcos na Pangulo, wala Hindi mangyayari na magkakaroon sila ng land titles kung walang Marcos na Pangulo. No? So, kita niyo mga kaibigan, kaya ganyan kamahal ang ating Pangulo. Kaya ganyan kamahal ng mga mamamayan ang ating Pangulong Marcos Jr. ay dahil nakikita ng mamamayan ang kanyang talagang tunay na malasakit, hindi lang kayabangan. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Yan ang ating Pangulo,
Bongbong Marcos. Kaya ipinagmamalaki ko, mga kaibigan, na ako ay bumoto sa kanya. Hindi ako nabudol na binoto ko ang ating Pangulo Bongbong Marcos. Pero nabudol ako, mga kaibigan, kung bakit pumayag ako na iboto si Sara. Nabudol talaga ako. Dapat pala hindi ko na binoto yan si Sara eh. Dahil lang kay PBBM, binoto ko yan. Pero nabudol ako, no? So, wala na ako magagawa. Nabudol na ako. Pero, at least, ngayon mga kaibigan, nagpapakatotoo na ako. Wala na ang suporta ko sa Vice Presidente, no? Lalo-lalo na sa ginawa nila sa ating Pangulo, no? So, mga kaibigan, nag-flex tayo, nag-flex tayo ng mga kabutihan na ginagawa ng ating Pangulo sa ating bansang Pilipinas, no? So, eto naman. Okay. DEDA Secretary Arsenio M. Balisacan assures the public that the Marcos administration is focusing all efforts to address the rise in prices of key commodities following the release of recent survey results, particularly on inflation and poverty reduction. So mga kaibigan, kita niyo bumaba ng inflation, no? Inflation rate natin bumaba. Tapos meron pang sa bagong survey na lumabas ay bumaba din ang poverty rate. Mga kaibigan ng ating bansa, bumaba ang poverty rate. Ibig sabihin, ang mga Pilipino ay nakakaramdam na. Sus Mariosep, mga kaibigan, hindi ba naman mararamdaman ng mga Pilipino? Ay samantalang kita nyo naman ang ginawa ng ating Pangulo PBBM. Ilang magsasaka yun, mga kaibigan? 164K ba na mga magsasaka na tinanggal niya, binura niya? Akala ko 64K lang pero 164K thousand? K na nga, may thousand pa. 164,000 something na mga magsasaka ang nabura ang kanila mga utang. Doon pa nga lang 'di ba? Yun pa nga lang mga kaibigan, grabe na talaga yun. Biruin mo mga kaibigan, nakalaya ang mga magsasaka na to na matagal na silang nasa bandage ng utang. Matagal lang nasa bandage ng utang na araw-araw iniisip nila paano sila magbabayad. Nawala sila, nakaligtas sila mga kaibigan from that bandage ng utang. So dito palang grabe na yung tulong ng ating Pangulo Bongbong Marcos, no? So ibig sabihin, dahil dito mga kaibigan, ang mga magsasaka natin, mas nakakapagtanim na sila ng maayos ngayon kasi hindi na sila nag-iisip, ay naku, bukas bayaran na naman, saan ba ako mangungutang? Tapos sa susunod na naman na buwan, naku, bayaran na naman, naku, saan kamay ng Diyos ko kukunin itong pambabayad ko? Anong ginawa ng Pangulo natin? Para wala na kayong problema, sige, lahat yan. Wala na kayong utang, di ba? So mga kaibigan, ang ganda ng ginawa ng Pangulo natin. Kaya, totoo itong report na to na nabawasan yung poverty rate ng ating bansa. Nabawasan under the Marcos administration. Dahil under the Marcos administration, ang daming nakikinabang mga tao na talagang nasa pinakamababang sektor ng lipunan. Mga tao na mahihirap. Yan talaga, totoo talaga mga kaibigan. At walang halong pagpapanggap, walang sugarcoat dyan. Talagang totoo yan, no? Kasi ginagawa nga ng ating pamahalaan ay talagang abutin ang mga mahihirap na para gumaan ang kanilang buhay, no? So, ano pang sabi dito mga kaibigan? We recognize the significance and urgency of addressing the issues and challenges that have been highlighted by the survey results of Okta Research. Although itong Okta mga kaibigan, ang CEO nito ay si Malu Tiquia, kilalang kilalang di lang siya kritiko Kasi parang yung ginagawa niya sa Pangulo natin, parang may personalan di ba? So, kilalang kritiko yan ng ating Pangulo Bongbong Marcos at kilala naman na DDS, no? So, sabi nga ng marami, no? Hindi credible kapag ang Okta kapag sila ay nagsisurvey, hindi na daw credible kasi nga
alam natin kung sino yung mga pinapaboran dyan, di ba? Dutertes, no? Pero bagamat ganun mga kaibigan, sige, paniwalaan natin. Inom lang ako mga guys, ha? Pag nagtataas ako ng boses ko, para yan. So, eto. Yan. So, particularly on inflation and food security as well as on job creation and poverty reduction, no? So, yan mga kaibigan, maganda yung ng ating gobyerno ngayon talagang maraming trabaho, 'di ba? At talagang yung inflation natin bumaba, naging 2.8, no? At yun nga, na-reduce yung poverty rate natin. So maganda ang nangyayari sa Marcos administration. And the Marcos administration is accelerating its efforts to manage price increases of basic commodities. Sabi ko nga sa inyo mga guys, sa ibang bansa ngayon, nagkakaroon ng recession, kahit sa Amerika, sa mga first world country na tinatawag, no, nagkakaroon sila ng recession at sobrang napakamahal talaga mga guys ng prices, no? Prices ng kahit bigas, alam niyo ba mga kaibigan, ang mahal pala ng bigas doon sa ibang bansa. Kaya nga, kapag natatawa ako doon sa mga nagsasabi ng mga didishits, ay, ang mahal ng bigas. Ay, hello, magbasa-basa nga kayo. Yung mga magbasa-basa kayo ng yung mga world news para malaman nyo, no? Na talaga palang hindi lang pala dito nangyayari, mga kaibigan. Kahit sa ibang bansa, ang mahal ng bigas. Kasi nga dahil sa mga external problem, di ba, na nangyayari, na ongoing pa rin. Syempre, naapektuhan tayo dyan, mga kaibigan. So, ang problema natin, hindi lang yung internal na mga problema, pati external na problema, no? Naapektuhan tayo niyan. Siyempre, global yan. Nakikipag-collaborate tayo sa iba-ibang mga bansa. So, kapag may nangyayari na mga krisis sa ibang bansa, apektado siyempre ang bansa natin. At hindi lang tayo, global nga, no? So, magpunta kayo sa ibang bansa, ibang nga nagre-reklamo para bumalik kayo dito at ma-realize nyo na, ay, mabuti pa pala dito sa Pilipinas, mura pa ang mga bilihin. Hello? Mahihirap nga ngayon kumakain 4 na beses sa isang araw. Di ba? Mahihirap yun, ha? 4 na beses kung kumain. Ako, mga kaibigan, hindi naman ako mayaman. Pero kung gusto kong kumain, nakakakain ako. Anytime, kahit 6 na beses pa. Kung gusto kong kumain ng 6 na beses, pwede. Kaso hindi lang talaga ako mahilig kumain. At talagang konting-konti lang talaga ako kumain, no? Nakita yan ng mga kasama ko, pumunta kami ng Ilocos, no? Yung pagkain ko, hindi ko talaga nauubos, mga guys. Hindi talaga ako nakakaubos ng pagkain, no? Dami-daming pagkain, pero konti lang talaga ang kinakain ko. Parang nasanay na ang tiyan ko na kahit maraming pagkain sa harapan ko, kontrolado talaga ang aking kinakain, no? So, yun siguro ang dahilan bakit hindi ako high blood o wala akong mga kasi control ako sa pagkain, no? Hindi yung pag may pagkain, sige kain, hab-hab. Hindi ako gano'n, no? At hindi ako nakakaubos ng yung mga serving binibigay sa akin, hindi ko nauubos. Natatawa pa ako mga guys, no? Pupunta ako sa page ni Harry Roque. Kasi, yung isang post niya, dumaan sa, sa Facebook. Sabi ko, talaga? Pumunta ako sa page niya. Pagpunta ko sa page niya mga guys, natawa talaga ako. Kasi ang mga pinopost niya doon, puro yung survey. O si Sarah daw yung pinakamataas daw na trust rating, yung pinakataas daw na performance rating, si Sarah daw. Sabi ko, hello! Talaga ba? Kaya naman pala kapag nananawagan ng rally, walang pumupunta. Kaya naman pala sa mga pages na nakikita ko na ang daming mga negative comments kay Sarah. Talaga ba?
So alam niyo na mga kaibigan, talagang gusto nilang i-mind conditioning ang mga tao. Pero wala na sila magagawa kasi ang mga tao ngayon, mas marami ang talagang nakikita nila ang tunay na pangyayari, no? Kita niyo naman mga kaibigan, ang Pangulo natin talagang mas lalong dumami yung supporter ng ating Pangulo, no? Siguro sabi ko nga kung magbobotohan lang ngayon, yung 31.6 million, baka maging 35 na yan, 35 million, no? Sa dami ng talagang nagmarkos na, kahit mga dilawan, mga kaibigan. O, sabi ko nga sa inyo, nadagdagan na naman mga kaibigan. Kasi dati, no, sabi ko nga sa inyo, mga guys, meron ako mga kaibigan, dilawan. Certified Lenny Robredo ang kanilang binoto at talagang stick talaga sila kay Lenny. Pero ngayon, mga kaibigan, nakausap ko yung aking tatlo na mga kaibigan, Bongbong Marcos sila ngayon at talagang sinusuportahan nila. Sabi nila, oy, maganda daw pala ang pamumuno ng ating Pangulo, Bongbong Marcos. Kita nyo? So, marami na ngayon ang open mga guys sa mga mata. Nakikita nila at nakikita din nila na ang ating Pangulo, Bongbong Marcos, ay merong paggalang sa taong bayan. Merong paggalang sa damdamin ng mga Pilipino. Hindi yung kapag gusto niya o gusto niya, ginagawa kaagad, di ba? Kita nyo naman, kahit dun sa jeepney PUB modernization, nakinig yung Pangulo natin. Ganon siya mga guys. Hindi siya basta-basta, kapag gusto niya, gagawin. Talagang nakikinig siya. Marunong siya makinig sa taong bayan. At talagang ang Pangulo natin, he made sure na talagang ang pinaglilingkuran niya dito ay ang taong bayan, hindi ang kanyang sarili. Hindi ang self-interest, hindi para iligtas yung kanyang sarili, katulad ng ginagawa ng past administration. Di ba mga guys? Para mailigtas ang sarili, hiwalay natin ang Mindanao. Anong klaseng pag-iisip yan? Para iligtas mo ang sarili mo, ihihiwalay mo ang Mindanao? Come on. Samantalang nung ikaw ay nasa katungkulan pa, ang tapang-tapang mong magsalita na, sige, anuhin nyo yan, itsugin nyo yan, sige, itsugin nyo, ako ang bahala. Pagkatapos ngayon, bahagang buntot, di ba? Di ba mga guys? Ano pa? Flex pa natin. Okay. Marcos administration is continuously providing assistance to farmers affected by the El Nino phenomenon in Western Visayas, Zamboanga Peninsula, and the other regions. No? So mga kaibigan, patuloy po ang Marcos administration na nagbibigay ng aid, no, sa mga affected farmers, no, affected sa El Nino. No? So, at hindi lang basta nagpapaabot ng tulong ang ating Pangulo. Pumupunta siya, mga kaibigan, no? Kita niyo naman ang Pangulo natin. Magugulat ka na lang, di ba, nandun siya sa may, bakit ngayon, andito naman siya sa may Agusan? Yung bang tipong gano'n na magugulat ka, ang Pangulo natin, on the go palagi, mga kaibigan, kasi hands-on siya eh. Hindi siya katulad ng ibang Pangulo na, katulad noon, no? Yung mga past administration na, paabot-abot lang sila ng tulong, magpapunta lang ng secretary. Ang Pangulo natin ngayon, mga guys, hindi, hands-on siya, tinitingnan niya talaga on the ground, ano ang nangyayari. At talagang, he made sure na yung tulong ay nakakaabot sa taong bayan, doon sa mga tao na gusto niyang tulungan, no? So, napakaganda, mga kaibigan. No? So, ano pa? Pang-flex natin. Okay. Ano to? Maging parte ng NCR team na lalahok sa Unity League Esports National Tournament. Sa mga sa mga mahilig to MDL, mobile. Ano tong MDL? Hindi pa nakasali sa MDL at MPL, gusto manalo ng cash prize. Tungkol to sa sports, no?
Esports National Tournament. Registration for NCR is still going. Mga kaibigan, no, kung mahilig kayo sa sports, sali kayo dito. A total of 3.5 million cash and prizes will be given away. So, sali kayo dyan, mga kaibigan. Ito ay, ano ba to? Kaninong proyekto ba to? Sandali, tingnan natin, ha. PCO, IBC, PTB4, okay. So, sali kayo dito, mga kaibigan. Baka gusto nyo. Yan. Okay, ito pa. Even amidst of the threat of Chinese maritime vessels against Filipino boats sailing in the West Philippine Sea, the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, has successfully provided assistance and provisions to Filipino fishermen in Bajo de Masinloc. BFAR sends assistance to Filipino fishermen in Bajo de Masinloc despite China's threat, no? So, eto pa, isa pa to, yung sa China, no? Yung pambubuli ng China sa ating mga fisherman, mga kaibigan, no? Kita nyo, ang ating Pangulo ay inaasikaso to. Talagang binibigyan ng mga assistance, no? Itong ating mga fisherman dito sa Bajo de Masinloc, no, mga kaibigan, at successful yung pamimigay ng mga tulong dito sa ating mga mangingisda na nandito sa Bajo de Masinloc, no? So, kita nyo, itong mga ganitong klaseng mga issues. Nagsasalita ba yung Vice Presidente tungkol dito? Wala siyang sinasabi tungkol dito. Na parang wala siyang pakialam. Mga kaibigan, alam na natin kung bakit wala siyang say pagdating sa China, no? Kasi, kita nyo yung nanay niya, di ba, pinatayuan ng isang memorial building sa China, di ba? Yung nanay ni Pangulong Duterte, na lola naman ni Sara Duterte, no? So, siguro yan ang dahilan kung bakit kahit anong gawin ng China, wala silang say. Kasi tama yung sinabi ni Digong, no, ng statement niya na malaki ang utang na loob nila sa China. Ang sabi pa niya, buhay ang utang na loob daw nila sa China ay buhay at saka pati yung kanilang syudad, no? Yung Davao City. Ang masama lang nito, kapag sila kasi ay nagiging Pangulo ng Pilipinas, dinadamay nila yung buong bansa, no? Kaya sabi ko nga, wag na talagang magkakaroon ng Duterte na Pangulo. Kasi mauulit na naman ulit yung nangyari sa panahon ni dating Pangulong Duterte, kung saan sunod-sunuran lang ang Pilipinas sa gusto ng China. At ginawa lang tayong tuta, di ba? So, wag na talagang mangyari na merong Duterte na Pangulo, no? So, ano pa guys? Okay. So, the Task Force El Nino is closely monitoring various sectors in line with President Ferdinand R. Marcos Jr.'s directive amid the strong El Nino phenomenon now experienced by the country, no? So, Task Force El Nino closely monitoring water, power supply, food prices amid the strong dry spell, PCO official, no? Yan. So, ito mga kaibigan, kita niyo naman, di ba, yung lately, pumunta ang Pangulo sa Davao at inasikaso niya, no, yung nag-inaugurate ng water system project, no, sa Davao, no? At ang sabi ng Pangulo natin ay direktiba niya dito sa mga kanyang mga opisyales na bilisan nyo yan. Bilisan nyo ang paggagawa ng lahat ng mga water system, mga irigasyon, bilisan nyo para kasi papalapit na yung El Nino, no? So kailangan kapag nangyari yan before na
talagang andyan yung El Nino, kailangan tapos na lahat yan para makatulong talaga yan sa mga problema ng mga Pilipino. No? So, yun ang direktiba ng ating Pangulo. Nakikita nyo na talagang yung concern niya, hindi niya talaga pinapabayaan ang taong bayan, mga kaibigan. The fact, mga kaibigan, makikita nyo pagpasok ng Pangulo natin, andyan pa di ba yung COVID, di ba, mga kaibigan? Pagpasok niya, hindi pa naman talaga totally na wala ang COVID andyan pa. Plus, pagpasok niya, naggera naman itong Ukraine at saka Russia, naggerahan. Pagkatapos, mga kaibigan, andyan pa yung naggera pa sa Israel at saka itong Hamas, no? Tapos, yung mga prices ng oil, no, sa pandaigdigan talagang tumaas. Nagkaroon pa ng announcement itong Saudi Arabia na kaunti lang yung kanilang ipoproduce na oil. So, limited lang. And then, yung ibang bansa, medyo nagpanic, no? Medyo sila na, limitado lang yung yan na, apektuhan na ngayon yung sa mga bigas. O ang Vietnam, nagsabi ang Vietnam, hindi muna kami magpapabenta sa ibang mga bansa. Yung mamamayan lang muna namin ang aming priority. O yung iba-ibang mga bansa, mga guys, ganon din ang sinabi. Hindi na muna kami magpapabenta, yung mga mamamayan na muna namin ang aming priority. No? So, yung ibang mga bansa sa mga first world country, nagkaroon na ng mga recession. At iba-iba pa, mga kaibigan, may mga bansa na nalugi, no? Talagang totally, ang ekonomiya nila nalugi, nagkaroon ng civil war, nagkaroon ng malaking riot, mga kaibigan. So nakita nyo, ang daming nangyari sa panahon ng ating Pangulo Bongbong Marcos. Pero heto ang Pangulo natin, pagpasok niya, napaganda pa niya ang ekonomiya ng bansa. To the point na kinongratulate pa siya ng mga malalaking mga leader, no, na na-meet niya sa UN, sa iba-ibang mga bansa. Kinongratulate pa siya, paano mo yan ginawa? Na sa kabila ng lahat na krisis na nararanasan ng buong mundo, paano nangyari na ang Pilipinas ay ganito ang ekonomiya? See, mga kaibigan, ganyan, magaling ang Pangulo natin. No, magaling siya, mga kaibigan. Hindi nyo maipagkakaila yan kahit na matulog kayo at managinip kayo o kung ano man ang gawin nyo, mga kaibigan, hindi nyo maipagkakaila na ang Pangulo natin ay excellent, the best, no? Talagang the greatest president of the Philippines after President Marcos Sr. Yan ang Pangulo natin, the greatest president of the Philippines, no? No, pagkatapos ng kanyang ama, siya naman, mga kaibigan, wala sa kanyang makakasurpass, no? Walang binatbat sa kanya si Duterte, mga kaibigan, sa totoo lang, walang binatbat si Duterte sa ating Pangulo, Bongbong Marcos, no? Sa totoo lang. So, ang daming mga magaganda, mga kaibigan, na ginagawa ng ating Pangulo. Pero bulag ang mga tao na anti-Marcos. Bulag sila at ayaw nilang tanggapin ang nangyayaring ito. Gusto nila ay mapasama ang gobyerno. Gusto nila ang gobyerno natin ay walang mangyari, no? Mapasama. Yun ang gusto nila para maiangat nila ang kanilang puon na dating Pangulo, no? Alam niyo na yan kung sino-sino yung mga yan, mga kaibigan, no? So, ano pa? PBBM orders Philippine Coast Guard, BFAR, to maintain Philippines' presence in West Philippine Sea. So, kita niyo, mga kaibigan, up to now, naninindigan ng ating Pangulo na kailangan i-maintain natin the country's presence in the West Philippine Sea amid China's continued presence in the Philippine waters. Na ayaw ng Pangulo natin na ibigay even a square inch of our territory, mga kaibigan, no? Kaya ngayon kaya naman ang China, mga kaibigan, ay galit na galit at talagang ginagawang lahat ng paraan. Gumagamit ng mga Pilipino, ginagawang mouthpiece para sirain ang ating gobyerno, mga kaibigan. Dahil ang gustong iluklok ng China ay ang walang iba kundi ang pro-China na Vice President. Vice President natin, pro-China.
So yan ang gusto ng China na iluklok. Gusto nila matanggal ang ating Pangulo Bongbong Marcos, mapalitan ng Vice Presidente. Dahil kapag ang namuno ang Vice Presidente, mahahawakan na naman nila sa leeg ang Pilipinas at magagawa na naman nila ang gusto nilang gawin sa Pilipinas, katulad ng mga ginagawa nila noon sa panahon ng dating Pangulong Duterte. Diba? So, hindi naman papayag dyan ang taong bayan dahil ang hinilal natin, si Pangulong Bongbong Marcos, mga kaibigan, ipaglalaban natin yan hanggang sa kahuli-hulihang sandali. Diba? So, ano pa mga kaibigan? Huh? The Philippine government continues to experience dangerous maritime maneuvers from China vessels in the West Philippine Sea, as it did not stop with the deployment of its Coast Guard and military and militia boats, even in the presence of Philippine maritime assets. No? So mga kaibigan, ang China, hindi sila tumitigil sa kanilang pambubuli, sa pagde-deploy nila ng kanilang mga Coast Guard, pati ng mga Chinese militia boats. Pero hindi rin titigil ang ating Pangulo, ang Pilipinas, hindi rin tayo titigil para i-assert ang ating karapatan sa West Philippine Sea. No? So, ganyan po mga kaibigan, katapang ang ating Pangulo. No? And ano pa? Ito, ang gaganda mga kaibigan, tungkol naman sa mga state universities, no? PBBM strengthens Bulacan State University, expands curricular of offerings, composition of governing board, no? Mga kaibigan, no? So, etong mga state universities sa iba-ibang mga bansa, mga kaibigan, ay talagang inaasikaso ng ating Pangulo at sa Republic Act number 11977, which established the Pampanga State Agricultural University, Florida Blanca Campus, or the PSAU Florida Blanca Campus in the Municipality of Florida, Province of Pampanga. Tapos pati yung sa Bulacan State University, yung sa Parañaque, mga kaibigan, ang dami ito mga campuses sa South La Union Campus, no? So, madami ito mga kaibigan. Nasa ano kasi nito sa executive order nito, no? Republic Act, doon sa Republic Act na kanyang na-sign, no? Mga kaibigan. Iba-iba to, iba-ibang Republic Act. So pinapalawak po yung ating mga state universities, no, ng gobyerno yan state universities, pinapalawak at pinapalakihan din at pinapalaki ang budget. Yan, ibig ko sabihin. At yung iba diyan mga kaibigan ay may mga bagong ino-offer na mga courses katulad ng mga medicine, no? Yan. Okay, ano pa to? PBBM vows to permanent solution to agrarian reform program to realize genuine land reform program started by his father, no? So ito mga kaibigan, continuous talaga yung ginagawa ng ating Pangulo, no? Sa land reform, pamimigay din niya mga kaibigan ang lupa, continuous. So ang dami nang nabigay ng ating Pangulo na lupa, no? So makikita natin na dito rin sa Department of Agriculture, mga kaibigan, ay talagang ang aim ng ating Pangulo dito ay long-term solution, no? PBBM inspects 550 million soil testing facility, hands over palay seeds in Agusan del Sur, no? So, President Ferdinand R. Marcos Jr. made renewed commitment to boost agricultural productivity in the country as he led the site inspection Friday on the 550 million soil laboratory building currently under construction in Agusan del Sur. No? So, daming ginagawa ng Pangulo natin, no? Agusan del Sur,
2 days ito 2 days ago ito yung sinabi ko kanina, no? Namahagi siya ng 3,184 ng mga title, certificates of land ownership, award at makinaryang pansakahan sa 1,681 na agrarian reform beneficiaries. At nag-turnover na rin siya ng halagang 194 million farm to market roads, no? Ang galing, no? At pinangako din ng Pangulo ang patuloy na suporta para mapataas ang ani ng ating mga magsasaka at mapalaki ang kanilang kita, lalo na sa gitna ng banta ng El Nino, no? So, mga kaibigan, nakita natin dito ang Pangulo natin, no? Ang dami niyang events at talagang pupunta siya sa Carga Region, and then Butuan, Cagayan de Oro, no? At talagang, mga kaibigan, ito talaga ang gusto ng Pangulo natin, ang talagang tayo ay maibalik yung dati, no? Panahon ng kanyang ama, mga kaibigan, na self-sufficient tayo sa bigas. Hindi tayo umaangkat. Tayo pa yung nagpapaangkat, no? Katulad na sabi ko noon sa aking mga vlog, Vietnam, tayo ang nagturo. Thailand, tayo nagturo. Bakit ngayon? Ano nangyari? Tayo ang umaangkat sa kanila. Kasi nga, after President Marcos Sr., wala na. Napabayaan ng agriculture, di ba? So, wala nang mga hindi na ginawa yung mga hindi na pinagpatuloy yung mga proyekto ng ating dating Pangulong Marcos Sr. Kaya ang nangyari, mga kaibigan, ganito. Napakatagal na pabayaan. 36 years na pinabayaan kahit sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Hindi naman ito inasikaso ni Duterte. Wala namang inasikaso si Duterte doon, kundi war on drugs na madugo, di ba? Puro lang chugi. Ichugi nyo. Ganun lang. Pero ngayon, sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, binabalik niya ulit ang ginagawa noon ni Apu Lakay. Di ba? Kaya mga kaibigan, talagang hindi ito overnight. Kasi biruin nyo 36 years na napabayaan. So, hindi nyo may expect na overnight ito, mga kaibigan. Pero mayayari ito, magagawa ito 3 to 4 years. Mararamdaman na natin yung mga talagang mga trabaho na ginawa ng Marcos administration tungkol dito sa long-term solution ng ating agrikultura. Kasi 36 years na napabayaan. So, hindi nyo may expect na after 1 year, okay na kaagad. Hindi ganon. Hindi nyo may expect yun, mga kaibigan. 3 to 4 years, saka natin mararamdaman yan ng talagang bonggang-bongga. No? At hindi lang natin mararamdaman ng isang araw, 2 araw, kundi long-term solution. Mararamdaman yan ng ating mga anak, ng ating mga apo, yung apo nila, apo sa tuhod, etc. etc. Long-term solution. Ganyan ang ating Pangulo, Bongbong Marcos. Katulad ng kanyang tatay. No? Lizelle Tanaka, yes, magaling talaga ang ating Pangulo. Bravo. Correct po. Lydia Magno, you are right. Admin Rich. Correct po kayo dyan, no? Yes, magaling talaga ang ating Pangulo. You are right, Admin Rich. PBBM is the greatest president next to Apu Lakay. FPFEM, mabuhay si PBBM at ang bagong Pilipinas. Correct po kayo dyan, no? Dap Luis, Inded. Good evening po, ma'am. Kahit anong survey pa ang gawin nila ay nakaupo na si Bongbong Marcos, bumaba na ang inflation rate. Judy Batan. Correct po. Tama kayo dyan, Judy. Good morning dyan sa iyo, Sir Benji. Juan Pedro. Yan. And then, Araceli Makarat Ho. Salamat po. No? Good evening po, Ma'am Admin Ritz. Juliet Paclebar. Salamat din po sa panonood. Rodora Kapita Kanha. Good evening, Admin Ritz. How are you doing? Okay naman po ako. No? Albert Granada. Good evening, sir. Evelyn Hernandez, ang tao pag anti-Marcos, anti-government. Sarado na ang mga isip, hindi nila nakikita ang magagandang ginawa ni PBBM. Tama po kayo, no? Siguro hindi nila matanggap na ang sinisiraan nilang PBBM ay magaling. Correct po. Correct na correct kayo dyan. Mabuti po kasi ang ating PBBM. Ibig sabihin, follow the leader. Jack
Jeka Soberano Magnay. Correct po. Tama kayo. No? Gandang gabi, Tol. Albert Granada. Gandang gabi. No? Good evening, Admin Rich lagi. Napuputol kanina. Yes po, no? Kanina napuputol. Yan. So, bago po natin pag-usapan yung nangyari sa Ilocos, flex muna natin to. Ayan. Ano pa? Okay. Flex muna tayo, no? Yan. PBBM to Caraga military assume role as peacemakers as you fight elements threatening peace and democracy, no? Mga kaibigan, ang ating pong Pangulo ay matalinong presidente, no? So, amid the destabilization na pinaplano ng mga anti-PBBM, ang ating pong Pangulo ay eto nakikita natin na minimit po niya ang ating mga kasundaluhan sa iba-ibang panig ng Pilipinas. At ang ating mga kasundaluhan, mga kaibigan, ay talagang nagbibigay ng suporta sa ating Pangulo. At sinasabi nga nila na sila po talaga ay mga sumusuporta sa gobyerno. Hindi po nila ipagpapalit, no, yung kanilang morality, yung kanilang pagmamahal sa bayan para lang doon sa mga self-interest ng mga ilang mga tao na dati ay nanungkulan, no? So, ito po ang mga sinusulong ng mga tao na yon, no, na gustong maghiwalay sa Mindanao, hindi po sila diyan magtatagumpay, no? Totoo po yan, hindi sila magtatagumpay. Kahit andun pa, kahit ano ang kanilang gawin, hindi sila magtatagumpay, no? So, ano pa mga kaibigan? Yun nga, no? PBBM vows to permanent solution to agrarian reform program to realize genuine land reform program started by his father. Yung talagang totoong land reform, no? Kasi yung ginagawa ng mga nakaraang pangulo, hindi tunay na land reform, parang just to show off, pagyayabang, no? Pero kita nyo naman, mga kaibigan, walang nangyari sa pagyayabang nila, no? Hanggang yabang lang sila, hanggang pagmumura lang Pero ang Pangulo natin, eto talaga ang totoo, no? Na land reform. Hi, good evening everyone. Shout out watching from Palomar Homes, Ma'am Buguenos Gan, Antipolo City. Hi, shout out din po sa iyo, Corazon Mahilom Santos. Salamat po sa panunood, no? Ayan, no? Ito pa, pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 401st Infantry Brigade sa Prosperidad, Agusan del Sur. Nagpapasalamat ito sa kanilang dedikasyon para mapanatili ang kaayusan sa mga komunidad. Ipinagtibay din ng Pangulo ang layuning masuportahan ang misyon ng mga sundalo sa pamagitan ng pangalaga sa kanilang kapakanan at pagbibigay ng modernong kagamitan. Yan, di ba? So mga kaibigan, talagang yung nagsusulong ng mga walang kwentang sinusulong nila na paghiwalay ng Mindanao, magfi-fail talaga yan. Tama yung sinabi ng ating Pangulo. It is bound to fail, no? Doomed to fail. Yan. No, PBBM distributes over 3K land titles in Caraga, vows to complete distribution of land titles before 2028. So kita niyo ba, kaibigan, no? Ano pang irereklamo? Kung ikaw ay isang simpleng magsasaka, ano pang irereklamo mo kay PBBM, 'di ba? Mga taga Caraga region. Tingnan niyo mga kaibigan. Si PBBM nag-distribute ng 3K land titles. Ilang pamilya ang nag-benefit niyan, mga kaibigan, no? At hindi lang yan, sabi niya, siya ay nangako na ikukompleto ang pagdidistribute ng land titles sa Caraga region
bago matapos ang 2028, mga kaibigan. Yan ang pangako ng Pangulo. Pero yung 20 pesos na bigas, wala siyang pangakong ganon. Ito ay kanyang pangarap, aspiration. Sabi ko nga dun sa mga hinahamon ko yung mga didishits Pakita kayo ng video, kahit isa lang na video na sinabi ni PBBM na nangangako ako na maging 20 pesos ang bigas. Pag meron kayong na-produce na ganong video na sinabi ni PBBM na nangangako ako na magiging 20 pesos ang bigas, ang gagawin ko mga kaibigan, ibuburahin ko ang page ko. Buburahin ko ng page na to at hindi na ako magbablog kahit kailan. Aalis na ako sa social media, hindi na ako magbablog. Sige, pagpakita kayo sa akin, tingnan natin kung meron kayong maipakita. Walay! Kasi wala naman talagang pangako ang Pangulo na sinabi niya na, ay, pinapangako ko, magiging 20 pesos ang bigas. Wala siyang ganong pangako. Ang sinabi ng Pangulo natin, nung siya, mga kaibigan, ay nangangampanya, siya daw ay nangangarap na maging 20 pesos na lang ang bigas. At nakikita natin, mga kaibigan, sa tingin ko, sa effort na ginagawa ng ating Pangulo ngayon, sa pag-aayos niya ng ating agrikultura, sa tingin ko, mga kaibigan, matutupad ang pangarap ni PBBM. Matutupad yan in the future. Mangyayari yan. Baka nga hindi lang 20 pesos Baka mas mura pa. Di ba? Mangyayari yan, mga kaibigan, in the future. Naniniwala ako dyan, So, ano pa, mga kaibigan? Ang gusto kasi ng mga DD sheets, overnight. Sanay kasi sila sa puchi-puchi na mga trabaho, Sanay sila sa ganong trabaho, yung overnight. Pagkatapos, wala na, ang Pangulo natin, di siya ganon Sanay siya sa orientation ng kanyang ama, Pangulong Marcos Sr. Ang gusto ng ama niya, long-term solution. Kaya nga, di ba pinagawa niya ang Bataan Nuclear Power Plant? Kasi yun ang vision niya Long-term solution, mga kaibigan. Bataan Nuclear Power Plant? Kung binuksan lang yan, wala tayong problema ngayon sa kuryente. Ano pa? Dali mga guys, inom lang ako tubig. Parang minamalat ako. So, ano pa? Ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang halagang 120 milyong tulong pinansyal ng Office of the President sa mga local government unit LGU ng Agusan del Sur, del Norte, Surigao del Sur, Surigao del Norte at Butuan City na naapektuhan ng low pressure area. Pinangunahan din ni PBBM ang situation briefing sa Agusan del Sur. So, 2 days ago ito mga kaibigan. So, nakita niyo mga kaibigan, di ba nung nakaraan, nasa Davao siya, nag-debriefing at saka namigay ng tulong. So, ito naman, nasa Agusan del Sur naman siya. So, kita nyo, ang Pangulo natin, grabe on the go. At hindi lang siya nagpapaabot ng tulong. Talagang siya ang pumupunta. At tinitingnan niya yung real situation on the ground. Yan ang Pangulo. Talagang makikita mo yung malasakit, yung real concern sa mga Filipino. Kaya galit na galit ang mga DD sheets, mga kaibigan, kasi sa ginagawa ng Pangulo natin ngayon, 1.5 year pa lang siya, pero kitang-kita na ang malaking kaibahan. Kitang-kita na ang malaking pag-unlad talaga, yung diferensya, na yung past administration, walang binatbat, mga kaibigan. Walang binatbat sa administrasyon ng ating Pangulo, Walang sinabi. Walang sinabi ang past administration, Duterte administration. Walang sinabi, walang binatbat sa galing ng present administration. Yan.
Yan, okay? Yan. So mga kaibigan, ngayon naman ay pag-usapan naman natin ang sandali, sandali. Yan, okay. Pag-usapan naman natin ngayon mga guys, yung sa ano, yung konti lang pag-usapan natin yung kay Ivy, no? Yung kanyang speech, no, na ginawa doon sa Tan-Ok Festival. So siguro alam niyo na, marami na rin mga vloggers ang nag-vlog, no, kasi napunta nga kami sa Ilocos, no, Ilocos Norte, tapos kami ay personal na nanood, no, ng Tan-Ok Festival. At maganda mga kaibigan, ang gagaling ng mga Ilocano, ang gagaling po ng kanila mga performance. Maganda talaga, no? Overall, ang ganda po ng performance ng mga Ilocano, no? Iba-ibang mga municipality, no? Iba-iba. Madami pala, no, mga kaibigan, no? Ang dami. Tapos, eto na, wala po si PBBM, wala po si Sandro. Hindi ko lang alam, no, kasi hindi namin talagang tinapos ng tapos sa tapos. Pero sa pagkakaalam ko, wala talaga, hindi talaga sila pumunta. And then mga kaibigan, parang may napansin ako. Hindi ko rin nakita si Vice. Ewan ko nakita niyo ba si Vice Gob? Parang hindi ko nakita si Vice Gob. Di ba mga kaibigan, si Vice Governor ay isang Araneta, no? Araneta ang Araneta ang asawa niya, di ba? Vice Gob. Sandali. Tingnan ko baka magkamali ako eh. Vice Governor ng Ilocos. Ang alam ko, Araneta ang asawa nun eh. Vice Governor of Ilocos Norte. Ilocos Norte. Ayun. Ang Vice Governor ng Ilocos Norte ay si Cecilia Araneta. Cecilia Araneta. Okay. So, Cecilia Araneta Marcos. So, ibig sabihin mga kaibigan, itong si Cecilia Araneta, siya, ang napangasawa niya ay isang Marcos, no? Siya po yung Vice Governor. Kasi, Cecilia Araneta Marcos. So, Araneta po siya, no? Nung dalaga. Tapos, nakapangasawa siya ng isang Marcos. Siya po yung Vice Governor. So, hindi ko alam kung pumunta siya kasi usually, di ba mga kaibigan, pinapakilala yan bandang mga unahan, no? Yung kapag may pumuntang mga government officials. Pero doon, wala, hindi ko nakita, no, si Vice Gov. Parang hindi ko rin narinig na pinakilala. Ang pinakilala lang si Governor Matthew. So, anong punto ko dito mga kaibigan? Ito kasing si Cecilia Araneta Marcos. Araneta siya no? Ibig sabihin, si PBBM, ang asawa niya, alam naman natin, FL, Lisa Araneta. Araneta din si FL Lisa. At ang asawa naman ni Irene, si Greggy, Araneta din. No? So, ang Vice Governor ng Ilocos Norte, isang Araneta, no, nakapag-asawa ng Marcos. Si FL Lisa, Araneta din, napangasawa si PBBM. Si Irene, Araneta din ang asawa. No? Kapatid ni PBBM, Irene Marcos, Araneta din ang asawa. So, ibig sabihin mga kaibigan, mga Araneta ay talagang close, no? Close sa Marcos. Kasi, biro mo, ang napapangasawa ng mga Marcos, mga Araneta.
mga kaibigan, parang nagigets ko na. No? Nagigets ko na. Kasi, parang wala si Vice Gov. Araneta yon. Alam naman natin mga kaibigan, si Amy, galit na galit sa isang Araneta. Di ba? Make sense? Si Amy galit na galit kay F. Elisa. Araneta yun eh. Kapag tinira kasi niya si F. Elisa, Araneta yun, parang tinira na rin niya si Irene na isang Araneta din. Tapos, yung Vice Gov, Araneta din. So parang ang kinalaban ngayon ni Amy, hindi lang si F. Elisa, kundi pati yung mga Araneta. Di ba? Kasi mga kaibigan, ang nakita lang namin dun. Kasi last year hindi ako nakapunta. Sina Mami Peg lang. Ang sabi ni Mami Peg, andoon daw lahat eh. Ang wala lang si Amy, no? Si Amy Duterte Manotok lang ang wala. Pero lahat daw andon. Andon daw sina Sandro, andon si PBBM, no? Andon daw eh, no? Pati yata sina Irene. Basta buong pamilya andun daw. Ang wala lang daw ay si Amy Duterte Manotok. Yun lang daw ang wala. So, nagigets ko na mga kaibigan. Hindi kaya wala ngayon ang ibang mga kapamilya kasi andoon si Amy. Baka kaya wala din si Vice Gov na isang Araneta na nakapag-asawa ng Marcos ay dahil andun si Amy. So mga kaibigan, parang tingin ko, no, meron talagang nangyayaring, may nangyayaring, ang hirap magano, no, pero sa tingin ko lang, mga kaibigan, baka may nangyayaring tampuhan sa pamilya. Kasi dahil nga sa ginagawa ni Amy, sa totoo lang dahil sa ginagawa ni Amy, wala namang nakikipag-away sa kanya eh. Hindi, si PBBM hindi naman nakipag-away. Diba? F. Elisa parang hindi naman nakipag-away. O sino ang nag-ano dito, mga kaibigan? Diba? Parang si Amy yung nakikita ko parang si Amy yung nakikipag-away. Kasi, kung napansin nyo, no, may mga video na mga short video clips na mga pinapakita, no, noon. Kahit nga tong mga araw na to, nagsisirculate pa rin yun mga video na yun, mga kaibigan, no. Hindi ko lang alam kung napapanood nyo yun. Pinapakita na at si Amy, andyan, no, sa isang event, andyan si Amy, nakatayo. Parang nasa church yata yun. Tapos si FL Imelda Marcos, si F. Elisa, Amy Marcos, Amy Duterte, tapos F. Elisa, tapos andito si FL Imelda Marcos, tapos yung mga the rest of the family. Tapos makikita mo kinukunan sa yung si Amy, no, na parang iba yung ng mukha, umiirap kay F. Elisa, no? Hindi ko alam kung napapanood nyo, napanood nyo ba yung mga video na yun, mga kaibigan? Yung mga parang, mga moments nila na, sinasabing mga stolen shots, stolen videos, no? Na makikita nyo yung reaction ni Amy, na parang, nakairap kay F. Elisa. No? So parang nagkakaroon ako ng sa aking isipan na sa nangyari sa Tan-ok, parang medyo malinaw na sa akin na merong yung pamilya, siguro dahil sa sobrang nasasaktan din siguro ang pamilyang Marcos at saka Araneta. Kaya siguro di rin sila nagpunta. Ang nagpunta lang ay si Amy. Hindi ko nakita si Vice Gov eh. Diba? Kung titignan natin, dapat andun si Vice Gov. Isang Araneta yun na nakapag-asawa ng Marcos. Diba?
Siguro nasasaktan din siya kasi syempre, magkakamag-anak yan eh. F. Elisa. Tapos si Greggy, 'di ba? Yung asawa ni Irene, si Greggy Araneta din, na tinitira ni Amy. 'Di ba tinitira niya si F. Elisa? At bakit natin nalalaman? Kasi nga dahil etong yung direktor na nalaos, no? Yung direktor na nalaos, no? Siya yung siya yung yung mga sinasabi sa kanya ni Amy, siya yung nagbubulgar. Nalalaman ngayon ng taong bayan na talaga palang merong hidwaan, no? Si Amy at saka si F. Elisa. Hindi mo hindi mo malalaman sa kampo ni F. Elisa kasi si F. Elisa tahimik. Wala siyang sinasabi, tahimik. Pero nalalaman natin na meron palang hidwaan na nangyayari kay F. Elisa at kay Amy dahil kay Amy. Kasi mahilig siyang mag ganon-ganon. Sinasabi niya yung mga ng pamilya, affairs ng pamilya, sinasabi niya kay Daryl Yap. So si Daryl Yap naman, sinasabi naman online at nai-screenshot, nakikita, nababasa, napapanood ng mga viewers, ng mga followers. So, kumakalat na lalaman, ay meron palang hidwaan. Yung mag-sister-in-law, no? So doon nalalaman. Kahit nga yung sinabi ni Amy na one loyal friend is worth than thousands of relatives. O sino ang nagbunyag? Si Daryl Yap din, di ba? Si Daryl Yap. Kasi ang sabi ni Daryl Yap sa isang interview, nung tinanong daw niya si Amy tungkol doon sa anong masasabi, hindi naman daw nagsalita, basta ang sinabi lang one loyal friend is worth than thousands of relatives, di ba? Alam mo na kung sino yun. Alam mo na kung ano yung ibig niyang sabihin. Lalo-lalo na, nag-post pa siya sa kanyang social media platform, sa Facebook, na kung mapipili lang ang kamag-anak. Alam na natin yun, di ba mga kaibigan? Na she's referring to her family, di ba? Kung pwede lang mapili ang kamag-anak. Kasama na dyan yung galit niya kay Speaker Martin Romualdez na wala namang ginawang masama si Speaker, no? Kundi magtrabaho, sumuporta kay PBBM, pero siya itong yung talagang very eager na magsabi na ang kapal naman ng mukha, no? Sinasabihin niya si Speaker na makapal ang mukha, na ambisyoso, kung ano-ano pa, di ba? Pero kung titignan mo mga kaibigan, wala namang ginagawang masama si Speaker. Full support na si Speaker eh. Si Speaker ang talagang nagpoprotekta kay PBBM. Kita niyo naman, di ba, nung si PBBM ay inalapusta sa Davao, sino ang nagsalita? Sino ang nagtanggol kay PBBM? Si Speaker. Anong sabi ni Speaker? Rumispeto naman kayo. Kasi sa panahon niyo naman, nirespeto naman kayo. Hindi naman kayo inano. Irespeto niyo naman yung pamilya. Di ba? Si Speaker ang nagtatanggol kay PBBM at sa pamilya. Kaya nga kung wala si Speaker, mabilis nilang yan si PBBM. Magagawa nila yan ng impeachment. Kung wala si Speaker sa House of the Representative. Kaya nga nakakatawa yung sabi, Marcos loyalist ako pero galit ako kay Speaker. Hello! Kung ikaw talaga isang tunay na Marcos loyalist, hindi ka magagalit kay Speaker dahil makikita mo na si Speaker Martin Romualdez ang nagtatanggol kay PBBM. Siya yung first line of defense na tinatawag. Kapag nabuwag si Speaker, madaling magagawan ng impeachment si PBBM at mas madali nila na mapapatalsik. Tandaan nyo yan. Kaya ngayon ay hirap sila dahil nandiyan si Speaker sa House of the Representatives. Diba? At hinahadlangan yung kanilang mga masamang balak. Kaya nga,
Kaya nga sumuporta ako kay speaker kasi nakita ako mga kaibigan. Dati hindi naman ako maka-speaker eh. Pero nung nakita ko yung ginagawa ni speaker na pagsuporta niya kay PBBM at pagtatanggol niya, nakita ko na appreciate ko mga kaibigan. Kaya naging na rin ako, naging pro-speaker na rin ako. Dahil nakita ko na talagang siya, kahit pinsan lang siya, pero siya yung nagtatanggol. Samantalang yung isa kapatid, siya ang sumisira sa ating Pangulo. Biro niyo, sabihin ba naman dun sa sa yung kanyang speech dun sa Tanok Festival. Oh, ginagamit na naman yung pangalan ni Apulakay. Kesyo, hindi daw niya papayagan na yung pangalan nila ay masira. Hello? Sino bang sumisira sa pangalan ng Marcos? Ikaw. Ikaw, Amy Duterte Manotok. Ikaw ang sumisira sa pangalang Marcos. Diba? Kaya sabi ko mga kaibigan, parang personalan na. Wala na sa politika yung ni Amy. Hindi parang personal na galit. Parang meron talaga siyang malalim personal na galit. Kay FL, kay PBBM, kay speaker. Although sinasabi niya na, mahal daw niya yung kapatid niya, kesyo pinoproteksyonan niya ang kapatid niya. Hello? Mahal mo ba ang kapatid mo? Pinoproteksyonan mo ba talaga ang kapatid mo? Ganon ba magprotekta? Ganon ba magprotekta ang isang ate na sa harapan mo nilalait-lait ang kapatid mo? Sinasabihan ng bangag, may adik tayong Pangulo. Bongbong Marcos, adik yan. Bangag. Bangag noon, bangag ngayon. May adik tayong presidente. Ganun ba ang pagpuprotekta sa iyong kapatid? Kung talagang pinoproteksyonan mo ang kapatid mo, sana kung hindi mo kaya, just in case hindi mo kaya na mag-walk out habang nilalait yung kapatid mo. Just in case hindi mo kayang pigilan ang dating Pangulo sa kanyang mga sasabihin or hindi mo rin kayang mag-walk out just in case. Sana man lang, nung paalis ka na, ang daming reporter na nag-ano sa iyo nag-ambush interview sa iyo. Sana man lang ginrab mo yung opportunity na yun. At habang tinatanong ka nila, sinabi mo sana, oo nga po sa totoo lang, nalungkot po ako sa sinabi ng dating Pangulo. Hindi naman po totoo na ang aking kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos ay adik. Hindi naman po totoo na ganito. Pinagtanggol mo man lang sana ang kapatid mo. Yun ang tunay na ate. Pero sa ginawa mo, hindi ka ate. Diba? So wag ka na mag-plastic. Wag mong sabihin na kasi ang mga Ilocano hindi naniniwala sa iyo Nakikita ako sa reaksyon ng mga Ilocano. Kita mo nag-speech ka. Ngayon lang ako nagpapasalamat. Natutuwa ako dahil nakarating ako ulit dito. Ang mga Ilocano. Anong reaction? Tahimik. Hindi ba lang pumalakpak? Tapos sabi mo, marami kang sinabi dun na kung titingnan natin, dapat pumapalakpak yung mga Ilocano, pero hindi pumapalakpak. Kasi kahit sila, ayaw nila sa mga pinagsasabi mo, Amy. Kahit sila, siguro sa isip-isip ng mga Ilocano, ano ba to, si Amy? Ginawang politika. Imbis na Tanok Festival, imbis na masaya, ginawang politika. Naglabas ng kanyang mga resentment, naglabas ng kanyang mga sama ng loob. Di ba? So, ang pangit ng ginawa ni Amy, sa totoo lang ang pangit. Ako during that time, nakasimangot ako. At gusto ko na mag-exit Kaso hindi ako basta-basta maka-exit kasi ang daming tao, tapos andun ako
sa loob ng ano, tapos ang daming tao. So, hindi na ako maka-exit. Nakasimangot na lang ako, pero hindi ako ano, parang hindi na ako interesadong pakinggan siya kasi naiinis ako sa kanyang mga sinasabi. Although Ilocano, pero nagigets ko na eh kung anong ibig niyang sabihin kasi iba yung reaction ng mga tao. Sa totoo lang. At yun nga, nung natapos siya, mga kaibigan, nung natapos siya, parang merong starter na may mga may mga stop. Ito yung feeling ko Merong starter. Merong nag-start na pumalakpak. Tapos, dahil may pumalakpak, pumalakpak na rin yung iba. Pero makikita mo, marami hindi naman pumapalakpak. Palagay ko, meron siyang mga stop sa unahan na pagkatapos na magsalita, pumalakpak. Tapos, nagpalakpakan na rin siguro yung iba kasi out of respeto kasi Marcos pa rin siya eh. Diba? Pero kitang-kita mo mga guys, yung response ng mga tao, hindi natutuwa sa kanyang sinabi. Kasi unang-una sa lahat, tingnan mo naman until now, tahimik naman ang Pangulo. Tapos si Speaker, pagkatapos niyang magsalita na pinagtanggol ang Pangulo, wala naman siyang wala naman siya sinabing mga paninira. 'Di ba? Ang sinabi lang ni Speaker, dapat mag-isip din kayo. Tingnan niyo yung mga nagawa niyo ng mga nakaraan. Ganito lang ang ganda pa nga ng pagkakasalita ni Speaker 'di ba? So, kitang-kita mo dito mga kaibigan na yung galawan ni Amy, hindi pang Marcos. Galawang Duterte. Kasi ganun ang Duterte. Mahilig manirang puri, mahilig magbato ng putik, mahilig mag-pinpoint, mahilig manisi ng ibang tao. Ganun yung galawang Duterte. Hindi siya galawang Marcos, mga kaibigan. Kundi galawang Duterte. No? Nakakalungkot. Kakalungkot talaga. Kaya nga, Amy Duterte manotok na siya di na siya Marcos. Jenny Tabata, correct po. Sebelia Duenas Agapito, good evening to everyone dyan sa Pinas po. Good evening din po, no? 75 na mga Pilipino ang nakakaramdam. Ay, hindi lang po 75, no? Mas marami pa pong mga Pilipino ang nakakaramdam ng totoong malasakit ng ating Pangulo, Bongbong Marcos. Malaki nga po ang pagbabago ngayon. Correct po, tama kayo. Consistent po kasi ang Pangulo natin Kahit yung kanyang pabahay, consistent pa rin, mga kaibigan. Ang dami na, mga kaibigan, iba-ibang lugar. At ang ginagawa ngayon ng gobyerno ngayon, mga high-rise na. Kasi konti na lang ang lupa natin, di ba? Pagdating dito sa Metro Manila, konti na lang sa mga high-rise na, para nang sa ganon, mas marami siyang maipamimigay na mga pabahay. So, hindi po talaga maganda ang ginawa ni Amy. Yan. So, shout out po kay Jeka Soberano, Jeka Soberano Magnay. At salamat din po kay Evelyn Hernandez sa panunood. Araceli Makarat ho, salamat po sa panunood. Jackie Anderson, salamat po. Albert Granada, salamat po. Juan Pedro, salamat po. And Araceli Makarat ho, salamat po
sa panunood, no? And sino pa? Benji Contreras, good morning. Admin Rich. Good morning po, Sir Benji Contreras, no? Marami pong salamat sa panunood. Evelyn Hernandez, mula ng pinatalsik ang tatay ni FEM, ay si PBBM ang pinakamahusay na presidente. Correct po kayo dyan, no? Tama po. Jenny Tabata, salamat po sa panunood. Ami Ruzul, salamat po sa panunood. Corazon Mahilom Santos, salamat po sa panunood, no? And then Lola's TV, salamat din po sa panunood. Corazon Mahilom Santos, salamat po. Yan. At yung sinasabi po ni Ivy na siya daw yung nangangalaga, no, ng legasiya ng kanyang ama. Hindi po totoo yan. Dahil ang lalaki po palagi ang mangangalaga ng legasiya ng ama, lalo ng isang junior, no? At nakita niyo naman po mga kaibigan, sa panahon po na buhay pang ating Pangulo, Marcos Sr., nakita niyo naman na si PBBM palagi po niyang sinasama at palagi po niyang tinuturuan ng mga bagay-bagay, no, mga kaibigan, para po paglaki ni PBBM ay maging leader din. Kasi yun ang pangarap ng ating Pangulo, Bongbong Marcos, ang makapamigay siya ng mga bigas, ulam, laruan. Di ba nung siya ay bata pa, no? Nung sa isang pelikula, mga kaibigan, sabi niya, pangarap niya ay makapamigay daw siya ng mga bigas, ulam, no? At laruan, etc., etc., no? Sa kanyang batang isip, yun ay kanyang pangarap. At ito, natutupad na niya ngayon, mga kaibigan, no? So, kaya hindi po totoo na si Amy ang nangangalaga ng legasiya ng kanyang ama. Dahil unang-una sa lahat, si PBBM po ang unang-una na bumalik dito sa Pilipinas at siya rin po ang unang-unang tumakbo, nanalo sa pagkasenador. No? So, makikita natin na si PBBM talaga ay siya po ang nagpa-lift up ulit, no, ng pangalang Marcos. Siya po talaga ang merong malaking effort, mga kaibigan, na makabalik po muli ang Marcos family, no? So, yan po mga kaibigan, no? Balik na lang ako ulit. Mamaya may gagawin lang ako. Salamat po sa panunood at si Admin Rich po ito. Fight fake news, expose the truth. Bye! Salamat po mga kaibigan. Salamat sa panunood. Hello po, Ma'am Admin Rich, Feli, Debbie. Good evening there sa atin. No? Salamat, Feli, Debbie. Marami pang salamat. No? Salamat at dumadami na rin ang kumakampi sa Pangulo, PBBM, kahit mga kakamping ni Lenny. Correct po, tama kayo dyan. Yan. Lola's TV. Para sa akin po, dapat na mag-usap-usap ang magkakapatid. Yes po. Yun naman talaga ang maganda, mag-usap-usap. Pero ito kasing si Amy parang iba na po ang kanyang pag-iisip. Hindi na po maganda, no? Talagang parang brainwash na siya ng mga Dutertes, no? So, mga kaibigan, balik na lang po ako mamaya for another live and topic. Bye! Admin Rich.